Pagpaplano ng pamilya bilang isang desisyong pangmoralidad at ang kaugnayan nito sa ekonomiya. Maraming bagay ang maiugnay natin sa economics. Narito ang pangangailangan ng pananalapi, mga likas na yaman, industriya, supply, resources. Pero higit sa lahat, ayon kay Latuon, ang pinakamahalagang elemento ay ang tao. Dahil kung wala ang mga tao, lahat ng iba pang elemento ay mahihirapan sa pag-iral. Ngunit ano nga ba ang sitwasyon sa buong mundo? Sa kasalukuyan, malaki ang puwang ng mga kakayahan natin na pakain ang lahat ng tao sa mundo. Narito rin ang kakulangan sa trabaho at ang pangangailangan na seryosong pag-ingatan ang mga likas na yaman. Pero muli, ang lahat ng kontrol ng ito ay nasa tao. Pero nararapat sigurong bago natin kontrolin ang ating paligid, ay unahin natin kontrolin ang ating sarili. Halimbawa na lang dito sa Pilipinas, araw-araw, hindi bababa sa 5 ang mga batang ipinanganganak. Maraming bata ang hindi kumakain ng tama, walang maayos na tirahan, at pananggalang sa sakit. Ang ilan ay naghahanap buhay, kahit sa murang edad, para lang matugunan ang mga pangangailangan. At nasaan ang gobyerno sa lahat ng ito? Marami-rami na ring programa sa tulong ng iba't ibang kawani ng pamahalaan ang available para sa tao, tulad ng DSWD at ang kasalukuyang 4Ps. Narito rin ang mga programa sa paaralan na tumutulong upang pangalagaan ng mga batang kanilang kalusugan. Ang lahat ng ito ay pakikiisa sa mithiin ng mundong global sa taong 2050. Upang makamit at mabigay ang pangangailangan ng tao, ang sapat na pagkain, maayos na pananamit, at karapatang makapaglaro at mag-aral. Lahat bilang pagkiisa sa global na mithiin, na tulong-tulong natin gagawin bilang mamamayan sa mundo nito. Pero ano nga ba ang mas espesipikong pamamaraan? Maaari natin masabi na ang family planning ay isa sa mga ito, sapagkat muli, ang tao ay pinaka-importanting elemento sa economics upang maiwasan natin na ang masyadong malaking populasyon at ang kakulangan ng kakayahang mag-provide sa ating pamilya. Upang masabi natin na ang ating pamilya ay punong-puno ng pagmamahal, pakikiisa, upang makasiguro tayo na ang lahat ng pangangailangan ng mga bata para sa hinaharap ay ating maibigay at maproteksyonan din ang kanilang mga karapatang pantao at maging ng lahat ng tao.